Walang ano-ano, isang dart na pampatulog ang direktang tinarget at tumama sa batok ng gwardyang nasa harapan. Nagulat siyang napalingon. Ang matinding kirot ay nagtulak sa kanya na hawakan ang kanyang liig, at mabilis niyang naramdaman ang hilo mula sa gamot na pampatulog na kumalat sa kanyang ulo. Agad nawala ng kontrol sa katawan ang gwardya at bumagsak ito. Mabuti na lang at nakita ito ni Prinsipe Siam na nasa likuran at agad nasalo ang malaking katawan nito. Hindi pa man nareresolba ang sitwasyon dito, may mga yabag na papalapit, kaya't napalingon si Prinsipe Siam para tingnan. Isa pang gwardya ang dahan-dahang naglalakad sa landas, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka nang mapansin ang kakaibang pagkawala ng kanyang kasama. Ang gwardyang si Dapbalo ay nalito sa kanyang nakita. Hindi niya napigilang tawagin ng malakas ang pangalan ng kaibigan. Patuloy siyang tumawag ng iba pang pangalan, Tatkalo. Lolo na. Narinig ang tawag na iyon, nagtago na lamang si Prinsipe Siam sa likod ng isang malaking bato malapit doon, hawak ang baril. Naramdaman ng gwardiya ang kaunting kirot sa kanyang batok, patuloy siyang tumatawag ng pangalan sa pagkalito, Kaumadat. Kasabay nito, hindi niya namalayang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Ha! Ang narinig ng mapansin ng gwardiya ang isang bagay sa kanyang batok. Sinuri niya ang bagay sa kanyang palad. Ano to? Isang bahagyang takot na bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan niya ang dart na pampatulog, hindi alam kung ano itong demonyong bagay. Sa likuran, hindi na itago ni Prinsipe Siam ang kanyang kuryosidad at sumilip para tingnan ang sitwasyon. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata nang mapansin ang taong asul na kanina pa pala nakatitig sa kanya. Nagkatitigan sila, kapwa natigilan sa eksenang iyon. Ang reaksyon ni Prinsipe Siam ay talagang alanganin. Ang gwardiya ay nakasigaw lang ng nang makilala ang kahina-hinalang tao, bago pumuti ang mata, umungo ng ilang beses, at bumagsak sa lupa. Medyo walang nagawa si Prinsipe Siam, ngunit pansamantalang nakita niyang kontrolado na ang sitwasyon. Sa wakas, nagsalita siya ng may ginhawa, lintik, muntik na akong mamatay sa takot doon. Ang tuloy-tuloy na yabag ng buong pangkat ay ritmikong umalingaw-ngaw. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang kapitan, ang buong pangkat ay kumilos habang nakadepensa, handa sa anumang laban. Ziju, dalhin mo si Fei Hua para hanapin ang mangkukulam, pagkatapos ay direktang hanapin si Banzi para magtipon. 2 malaking batalyon, kailangang mag-ingat. Ang mahalaga ay linisin ang mga mersenaryo sa nayon. Tandaan, kalkulahin para dagdagan ang dosis ng pampatulog. Hintayin ninyo akong matapos dito, agad akong makikipagtipon sa inyo, utos ni Bang Hao. Isang malakas at determinadong sigaw ang umalinggaw-ngaw, kasabay ng ritmikong yabag na laganap sa buong nayon. Go! 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 Sa isang madilim na eskinita, isa pang gwardya ang bumagsak, dahil sa epekto ng pampatulog na pinaputok mula sa baril ni Bang Hao. Ang mukha niya ay nanatiling matigas na parang estatwa. Hindi nagtagal, nagpatuloy si Bang Hao sa paggalugad sa paligid, palalim ng palalim sa isang kuweba. Walang kahit isang taong nyebe. Ganito kalaking pugad, pero mga mersenaryo lang ang nandito, habang inoobserbahan ang sitwasyon, mga tanong na walang sagot ang nagsulputan sa isip ni Bang Hao. Kahit pa lumabas ang buong tribo para tugisin tayo, imposible namang walang maiiwan dito. Na parang may napagtanto, natigilan si Bang Hao nang may maisip siyang ibang teorya. Mukhang hindi rin ganoon katalino ang mga taong nyebe na ito. O baka di. Agad na lumingon si Bang Hao para tingnan ang likuran, nakaamba ang baril. Mula sa likod ng malalaking haliging bato, dahan-dahang lumabas ang anino ng pinuno ng mga taong nyebe. Namumula ang kanyang mga mata na puno ng galit, at litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang noo. Gaya ng inaasahan ni Bang Hao, sa wakas ay natanto niya ang dahilan ng lahat ng kakaibang pangyayari, isa itong patibong. Ang kalagayan ni Basyang ngayon ay talagang kahabag-habag. Ang kanyang mga matang walang buhay ay bahagyang nakapikit. Ang 2 kamay niya ay mahigpit na nakatali sa likod, at ang buong katawan ay puno ng mga pasa. Sa bawat mabagal niyang hakbang, ang taong nyebe sa likod ay walang awa siyang tinutulak para paalalahanan si Basyang na magmadali. Huwag ka nang bumagal. Bilisan mo ang mga paa mo. Si Basyang ay wala ng lakas kaya't napaluhod na lamang sa lupa matapos ang malakas na tulak. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang sitwasyong nakabitin sa bingit ng kamatayan, ang kanyang mga matang asul ay nanatiling dilat at walang bahid ng takot. Malinaw na nasa harap ni Basyang ang haligi ng parusang kamatayan, at ang taong nyebe na maihawak na malaking espada ay naghihintay na roon. Ang tanawing ito ay hindi maiwasang nagpagunita kay Basyang tungkol sa kanyang hinaharap na may kaunting panunuya.
Pero marahil ito na ang huling hantungan para sa akin. Ang ulo ko ba'y pupugutin sa magaspang na haliging ito, bulong ni Basyang sa sarili na may pagkainit. Bahala na, sawang-sawa na rin naman ako sa mga reptilyang iyon. Siya ay mahigpit na itinali sa haliging kahoy, kaharap ang mga taong luntian asul. Sa buhay na ito, napabuntong hininga siya. Kahit sa sandaling itinaas ng taong Niebe ang espada, handa na para sa nakamamatay na hiwa, pumikit na lamang siya at tinanggap ang kanyang kapalaran, na parang mga tanikalang mahigpit na nakagapos at hindi makawala. Sumuko na, sapat na ang mabuhay. Bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang umalingaw kasabay ng nakasisilaw na liwanag, na parang isang bagay na napakalakas ang bumagsak sa lugar na iyon, na nagdulot ng pagkaalarma kina Basyang at sa taong Niebe. Ang pagbitay ay biglang naantala. Mula sa langit, sunod-sunod na bumagsak ang matutulis na piraso ng bato, na naging sanhi upang ang ilang miyembro ng tribong Avatar na nanonood sa sandali ng buhay at kamatayan ay biglang nagsitabihan. Ang mga mausisang tingin na maihalong kaunting pagkataranta, ay agad na napunta sa aninong nagdulot ng pagsabog. Si Bang Hao, mula sa kung saan, ay lumapag na nakaluhod ang isang paa, nakasuporta ang kamay, na mayabang ang dating, kasunod ang alikabok na pumalibot sa kanya. Seryoso ang mukha, may ibinulong siya na walang nakaintindi. Ang pinuno ng mga taong Niebe na nakatayo sa gitna ng butas sa kuweba ay umungol ng malakas, pagkatapos ay mabilis na ginamit ang kanyang kakayahang mag-teleport at nawala. Ang buong katawan niya ay biglang lumitaw sa harap ni Bang Hao. Sa isang tingin pa lang, malinaw na kung ano ang estado ng labanan ngayon. Matapang ka talaga. Nang makita ang halos pagod ng anyo ng kapitan ng Eagle Squad, malinaw na pinahahalagahan ng pinuno ng mga taong Niebe ang tibay nito. Ang ilang mga tauhan sa likuran, nang marinig ang boses, ay agad nakilala kung sino iyon. Hindi nila mapigilang pagpawisan ng malamig habang iniisip kung bakit naroon ang kanilang pinuno sa mga oras na iyon. Dakilang pinuno. Sa kabilang banda, ang iba pang mga taong Niebe, matapos makilala ang kahina-hinalang manloloob, ay nagsimula na ring humanda para umatake. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang iniunat ng pinuno ng mga taong Niebe ang kanyang malaking kamay. Hayaan ninyo akong personal na humarap sa kanya, sabi niya. Kasabay nito, ipakita natin sa mga aliping ito kung paano dudurugin ng aking hukbo ang pinagkakatiwalaan nila. Sa mayabang na tono, hindi niya itinago ang kanyang kumpiyansa at mumisi ng mapanlinlang, agad na idineklara ang kahihinatnan ng sitwasyon. Narinig iyon, si Bang Hao ay nagpakita lamang ng mapanghamong tingin sa pinunong nasa harap niya. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi habang bumibigkas ng ilang hindi maintindihang salita, kasabay ng pagturo. Ang kilos na ito ay malinaw na isang hamon sa taong Niebe. Hindi inaalis ng taong Niebe ang tingin kay Bang Hao kahit isang segundo. Lalo pang sumagad, ang kapitan ng Eagle Squad ay nagbitiw ng isang serye ng hindi maintindihang salita na nagdulot ng pagkalito sa tribo ng mga avatar sa likuran. Ano-ano raw ang sinabi niya? Hindi ko maintindihan. Matapos ang kanyang talumpati, idiniin ni Bang Hao ang pangalang Diyos ng Liwanag na may determinadong mga mata. Sino ang mag-aakala na ang huling salitang ito ay maiintindihan ng pinuno ng mga taong Niebe? Nanlaki ang kanyang mga mata at bumulong sa pagkalito, ano? Nakakapagsalita ka ng wika namin? Ito ay nakakuha pa ng atensyon ng lahat sa likuran. Bawat isa ay nagtatanong ng malakas sa pagkalito sa sitwasyong nasa harap nila. Siya sinabi ba niyang Diyos ng Liwanag? Ganoon ba ang sinabi niya? Anong nangyayari? Ako ang nagturo sa kanya, isang boses ng babae ang biglang umalingaw na nagpabaling ng atensyon ng lahat sa kanya. Ito ang maalamat na general ng Diyos ng Liwanag. Narinig iyon ng pinuno, napalingon din siya sa nagsasalita sa kabilang dako. Si Basyang, na nakatali sa poste, ay hindi rin naitago ang kanyang kuryosidad at tumingala sa babae. Sinabi niyang nagpa siya ang Diyos ng Liwanag na magbigay ng biyaya sa ating bayan, si Fei Hua ang nagsasalin para sa mga mangmang na taong Niebe, nakatayo sa bubungan na mayabang ang tindig. Ang mga tingin ay hindi inaalis sa kanya, pati na rin sa dalawang kasama sa tabi niya. Nakapamiwang si Fei Hua, umiti habang nakatingin sa mga tao sa ibaba, at nagpatuloy sa pagsasalita na may kalmadong kilos, ang anim na Diyos ay dumating na para kumuha pa ng mga tao. Sinabi ni Fei Hua ang huling pangusap na parang nagpapatunay sa mga nangyayari. Narinig iyon ng pinuno, hindi siya nagpakita ng anumang takot, bagkus ay ngumiti pa ng malapad hanggang tainga. Puno ng kasamaan ang kanyang anyo nang sabihin niyang magaling para sa isang taksil. Nangahas kang makipagsabuatan sa mga kaaway mula sa labas.
Ikaw at ang lahi ni Ye ay pare-pareho lang. Agad niyang ginamit ang buong lakas at ibinagsak ang kamao sa lupa, kasabay ng isang matatag na pahayag na nagpapakita ng galit na sumasabog sa kanya, lahat kayo ay mamamatay. Ang tunog ng putukan ay umalinggaw sa buong nayon. Sunod-sunod na bala ang lumalabas mula sa baril ni Prinsipe Siam at ng kanyang mga kasama. Sa ilalim ng nakakatakot na sitwasyon, isang natarantang mersenaryo ang yumakap ng mahigpit sa kanyang ulo habang nagtatago sa likod ng isang malaking bato, habang ang iba sa tabi niya ay unti-unti nang namamatay. Patuloy siyang bumubulong sa walang tigil na takot, mangkukulam waa. Tapos, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa mersenaryo. Nang mapansin ang pamilyar na anino, lang ang nasabi niya sa pagkabigla, hindi pa naiintindihan ang nangyayari, nang ang malaking kamay ng pinuno ng mga taong Niebe ay humigpit na sa kanyang liig. Sa sobrang taranta, ang mersenaryo ay nagawang bumigkas lamang, Pinuno. Ngunit parang dumaan lang sa tainga ng bingi ang mga salitang iyon. Ang taong Niebe ay walang bahalang pag-aalala sa mga balang patungo sa kanya, bagkus ay buong yabang pang tumayo roon at tumingin sa kalaban. Ang kamay niya ay nakasakal pa rin sa liig ng kanyang tauhan. Sa hindi inaasahang lakas, bigla niyang inihagis ang mersenaryo paitaas. Ang tanging naririnig na lamang ngayon ay ang kaawa-awang daing nito. Isang miyembro ng Eagle Squad na parang inaasahan na ang mangyayari ay lumipad mula sa bubungan bago pa man bumagsak ang tauhan sa bubong na pawid na naging sanhi ng pagkasira nito sa isang malakas na ibong. Naramdaman ni Bang Hao ang isang bagay na mabilis na papalapit sa kanya, kaya't agad siyang napalingon. Gaya ng inaasahan, ang pinuno ng mga taong Niebe ay lumipad na pala patungo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamao, handa nang bigyan ng isang matinding suntok ang kapitan. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang matalas na pakiramdam, nagawa ni Bang Hao na iwasan ang nakamamatay na suntok. Ang malakas na puwersa mula sa kamao ay madaling nakabutas sa lupa. Isang malakas na tunog kasabay ng paglipad ng buhangin at bato. Nang makita ang sitwasyon ni Bang Hao, hindi nag-atubili ang kanyang kasama at may ibinato sa direksyon ng kapitan, kasabay ng paalala para masalo niya ito. Boss! Ang baril ay lumipad sa gitna ng magulong kalawakan at mabilis na lumapag sa palad ni Bang Hao. Gaya ng inaasahan, agad na humanda si Bang Hao para umatake. Hindi niya inaalis ang tingin sa target sa harap niya. Nahuli ang kanyang intensyon, umiwas sa isang tabi ang pinuno ng mga taong Niebe. Isang malakas na tunog ang hudyat na ang bala ay lumabas na sa baril. Dumaan ito sa gilid ng katawan ng pinuno, nag-iwan ng unang sugat sa kanyang tainga. Tumagas ang dugo na natural lang na nagpainit ng kanyang ulo at nagdulot ng sakit. Matapos ang pag-asinta sa ere, madaling lumapag si Bang Hao sa lupa gamit ang isang paa, pagkatapos ay walang tigil na nagpaputok sa pinuno ng mga taong Niebe na na-distract sa sugat na siya mismo ang may gawa. Ang taong Niebe ay nagawa lamang na salagin ang mga bala gamit ang kamay at takpan ang ulo. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Matapos mapansin ang kakaibang kilos na patungo sa kanya, biglang huminto si Bang Hao at tumingala. Gaya ng inaasahan, 3 taong Niebe ang lumipad mula sa kung saan na may iisang layunin, pabagsakin siya. Bulong ni Bang Hao nang mapagtanto niyang mas marami pa siyang kailangang harapin kaysa sa inaakala niya. Ibinaba ang baril, hindi siya nag-atubili at naghagis ng napakaraming flashbangs patungo sa kanila. Ang mga granada ay bumagsak sa lupa, naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Nang makita iyon ng mga taong Niebe, lubos silang nataranta sa lahat ng nangyayari, walang masabi sa harap ng nakakatakot na liwanag. Sinamantala ang pagkakataon, agad na nag-utos si Bang Hao na umatake. Ang mga miyembro ng Eagle Squad, nang marinig ang utos, ay mabilis na sumugod na parang bagyo. Hindi pinalampas ang pagkakataon, at sinunggaban ang sandali ng pagkalito ng mga taong Niebe. Isa-isa silang tinamaan ng bala sa mata, ang kanilang nakamamatay na kahinaan. At syempre, hindi rin nakaligtas ang pinuno. Ngunit kaiba sa dehadong sitwasyon niya, isang tawa ang kumawala sa bibig ng pinuno habang bumubulong, hayop kati. Si Bang Hao ay nanatiling nakaamba, nagtataka sa kahulugan ng sinasabi nito. Malakas din pala ang mahika ninyo, patuloy niyang sinabi sa sariling wika. Pero huwag ninyong isipin na dahil dyan ay mananalo na kayo. Itinuro niya ang kamay sa tribo ng mga avatar ng may pagmamalaki. Kaya pa siyang nagpahayag, tingnan ninyo ang mga aliping ito, pati na ang mga mersenaryo. Bahagi sila ng aking kapangyarihan at matagal nang sanay sumunod. Para talunin ang aking imperyo, kailangan niyong patayin lahat ng nandito. Nang matapos ang kanyang talumpati,
muling tumingin ang pinuno kay Bang Hao nang maihamon na kitang-kita sa kanyang mga mata habang idinidiin ang mga huling salita, napapaligiran na sila ngayon ng mga taong gubat. Sina Bang Hao at Fei Hua ay parehong tensyonado, nag-iisip. Nag-utos ang taong Niebe, patayin silang lahat. Huwag magtira ng kahit isa. Narinig iyon, ilang tao ang nag-alala, hindi alam ang gagawin. Nagpatuloy siya, sinumang sumuway sa utos ay puputulan ng kamay at paa at itatapon sa yungib ng mga insekto. Pero ang sumunod sa utos ko ay bibigyan ko ng isang taong suplay ng pagkain. Lahat ay tila nag-aalangan. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Hindi pa ba ninyo gagawin ang utos ng hari? Patayin sila para sa akin, sigaw niya, nananakot. Sa harap ng utos ng hari, ang mga taong gubat ay namutla sa takot, ngunit pagkatapos ay napilitang sumunod na may nag-aalab na determinasyon. Isang lalaki ang sumugod, tumakbo diretso sa kanila. Ha! Hawak ang sandata, tumakbo siya habang sumisigaw, patayin. Seryosong tumingin si Bang Hao sa kanya. Agad siyang sumugod na ikinagulat din ni Fei Hua. Bang, sandali! Sa bilis na hindi kayang sundan ng mata, mabilis siyang umatake. Isang direktang suntok na nagpatalsik sa kalaban patalikod, umaagos ang dugo mula sa ilong. Hindi nakaganti ang lalaki at dahil sa lakas ng impact, malakas siyang bumagsak sa lupa. Ang iba pa, nang makita iyon, ay natakot din, tagaktak ang pawis. Isang lalaki ang sumigaw sa galit, nakita ninyo. Ang mga dayuhang ito ay walang awa sa ating mga kababayan. Tama, hindi ba? Kaninong panig kayo? Lahat tayo, sama-sama nating sugurin sila sa harap ng dakilang hari. Sa ganoon, mapapansin tayo ng dakilang hari. Hindi pa man nakakakilos, boom. Isang malaking bato ang humarang sa harap nila. Pagkatapos, sunod-sunod na nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw, boom. Boom! Boom! Pati sina Bang Hao at Fei Hua ay nagulat. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng ingay. Si Basyang ay tumingala, nabigla. Pati ang mabangis na taong Niebe ay kinailangan ding mapaatras at tumingala. Boom! Crash! Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong nayon. Mga bato at lupa ay walang tigil na bumabagsak mula sa kung saan. Guguho na ang langit, sigaw ng isang taong asul luntian sa takot. Rumble! Rumble! Ang mga pagyanig ay palakas ng palakas. Ang gilid ng bundok ay nahati at naging isang malaking bitak. Mula sa itaas, isang higanteng makina ang lumitaw, dumiretso pabulusok, tumago sa mga bato at lupa. Crash! Ang sasakyang pangkalawakan ay sumalpok sa lahat ng harang. Ay iyon ba, Ti? Utal ni Fei Hua nang makita ang bagay na iyon. Crash! Isa na namang nakabibinging ingay at napuno ng alikabok ang paligid. Ang mga taong asuluntian ngayon ay sobrang takot na, handa nang tumakas. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. May anino ng taong papalabas. Ha ha ha! Ang galing! Ang galing! Totoo ngang may mundo sa ilalim ng lupa, masiglang sabi ng isang tao na naka-protective suit. Siyempre! Hindi pa ako nagkakamali sa kalkulasyon, sagot ng isa pa. Tingnan mo kung sino to. Sinong batang naligaw to? Ha ha ha! Ang taong naka-protective suit ay masiglang kumaway, kapatid na Zhang. Kapatid na Zhang, nagulat si Bang Hao. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa loob ng suite. Umiti siya ng bahagya at sinabing, ikaw na batang pasaway, mas madali ka palang hanapin kaysa sa inaasahan ko. Ay. Natigilan si Bang Hao sa mga nangyayari. Ang mga tao sa sasakyang iyon ay nagpakita na rin. Ang taong nasa gitna ay dahan-dahang tinanggal ang helmet. Siya si Liu Li. Hawak ang helmet, sinabi niya sa pabirong tono, sa pagitan ng hangin at compressed air, mas komportable pa rin talaga ang hangin sa labas, Liu Li, masayang sabi ni Fei Hua nang makita ang pamilyar na mukha. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga taong asul-luntian. Liu Li ba, tumingala si Basyang sa direksyon nila. Sina Zhang Xiao, Tesla, at Hao Gaoming ay sunod-sunod na lumitaw. Tumingin siya kay Liu Li at naisip, siya ang Diyos. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang mukha ay puno ng matinding takot. Bahagyang sumulyap si Liu Li at ang kanyang tingin ay huminto sa hari ng mga taong Niebe na kanyang tinitigan. Bahagya ring nagulat ito. Natuwa si Liu Li, hindi inaalis ang tingin. Naramdaman ng taong Niebe ang banta at kinabahan. Nagsalita si Liu Li, ikaw ba iyon? Ang pasaway na bata. Pagkasabi nito, agad na lumiwanag ang time dial na lumitaw.
Dahil sa iyo kaya naantala ang aking talentadong tauhan. Tanong niya, hawak ang relo na nasumon na. Ang taong Niebe ay nagitngit, bumubulong ng hindi maintindihan. Si Bang Hao naman ay hindi rin maintindihan ang nangyayari. Ginoo. Ginoo. Nagpatuloy ang Ginoo, hindi ko inaasahan, bata. Sa unang laban mo, nahulog ka pa sa kamay ng barbarong ito. Si Bang Hao ay tahimik lamang. Paumanhin, Ginoo. Hindi pa po namin lubusang nasuri ang sitwasyon sa ilalim ng lupa. Ang misyong ito ay nagdulot ng kahihiyan sa inyo, Ginoo. Seryoso niyang sinuri ang sarili. Bahagyang nagulat si Liu Li, nanlaki ang mga mata sa kanya. Huwag kang masyadong seryoso, mahinahon niyang pinakalma. May mas mahalaga pa tayong problema na kailangang lutasin. Ang boses at ekspresyon ni Liu Li ay agad na nagbago, naging tuso at mapagkalkula gaya ng dati. Hindi ba halimaw ka? Itinuon ni Liu Li ang matalas niyang tingin sa taong Niebe. Ang hari ay nagalit, umungol ng malakas, at sumugod kay Liu Li. Agad niyang napansin ang plano nito. Itinaas ang braso na may hawak na relo, ang tandyal ay agad na lumaki, nagliliwanag ng nakasisilaw. Para siyang isang kataas-taasang Diyos na puno ng kapangyarihan. Unti-unting ginamit ang kanyang abilidad. Ang mga kamay ng relo ay nagsimulang umikot, tik-tak, tik-tak. Umiti si Liu Li ng mapanganib. Ang hari ay agad na kinontrol ng oras. Itinuro niya ang kamay pasulong, na may makahulugang sinabi, ang natitira mong oras subukan mong damhin, subukan mong tingnan kung paano kukunin ng aking hukbo ng liwanag ang lahat sa iyo. Ang anino ng taong Niebe ngayon ay unti-unting lumabo. Sumulyap si Liu Li, pinagmamasdan ang mga pagbabago sa oras na siya mismo ang lumikha. Ang relo ay patuloy na ginamit ang kakayahan nitong baguhin ang daloy ng oras. Ang mga taong asul-luntian ay natakot ng husto sa tanawing nasa harap nila. Ang pinuno siya naging matanda na. Ang hari ng Niebe ngayon ay naging hukluban na. Malamig na tinitigan ni Liu Li ang malaking nilalang sa harap niya, napapalibutan ng nakasisilaw na liwanag, na parang isang Diyos. Ang tanawin ay lalo pang nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa ibaba. Siya ang gumawa nito. Paano nangyari yon? Anong uri ng mahika ito? Sa isang iglap lang ni. Siya ba ang Diyos? Ang mga tanong ay patuloy na umalinggaw-ngaw. Hindi ba asul? Hindi maganda ang kulay ng Diyos, ano? Mula sa malayong sasakyan, isang grupo ng tao ang dahan-dahang papalapit. Ang Esquadrosas, binubuo ng mga magagaling na babae na kumpleto sa kagamitan. Tagapagturo bang, nandito kami para hanapin ka, masayang tawag ng isa sa kanila kay Bang Hao. Hanapin ang alin, bulong niya. Ang kasalukuyang tanawin ay tila masyadong mahirap intindihin, kaya't ang mga taong may kulay asul-luntian ay nakatayo lamang at nanonood. Sila ba ang hukbo ng liwanag? Bakit hindi asul ang mga mata nila? Tanong ng isa. Lumingon si Liu Li kay Fei Hua. Fei Hua, pakisalin mo sandali. Ginamit niya ang matalas na tingin at sinabing, hanggat hindi sila nanggugulo, hindi sila gagalawin ng mga tao ko. Pero kung hindi pa rin nila nakikita ng malinaw ang espada at patalim ay walang mata. Seryoso siyang nagbanta. Tahimik na nag-isip si Fei Hua sandali. Espada at patalim, bakit may mata? Inosenteng tanong niya sa lalaki. Isa iyong tayutay, mahinahong paliwanag ni Liu Li. Tayutay pala. Biglang may tumawang malakas, sumingit sa usapan nilang dalawa. Ha. Ang hari ng mga taong Niebe, sa kanyang matandang anyo, ay nagsalita ng may pagbabanta, iniisip ninyong makakatakas kayo sa akin at magiging malaya. Aysan. Pero sa huli, hindi ba't kailangan nyo pa ring yumuko at lumuhod sa ibang amo? Iyan ang ugali ng mga alipin. Natatakot lang maging alipin ng isang araw, ang mga susunod ninyong henerasyon ay hindi rin makakatakas sa kapalaran na ito. Malakas siyang nagsalita na ikinainis ni Liu Li. Arsh! Ang ingay! Isang tibang ang umalingaw-ngaw. Ang mga taong asul-luntian, si Fei Hua, at si Bashang ay nag-aalalang tumingin kung ano ang lumikha ng tunog na iyon. Youth of He. Umungol ang hari. Walang iba kundi si Bang Hao ang walang pakundangang pumutok ng baril, tinatarget ang hari. Umuusok pa ang baril. Matapos tamaan ng bala, lang ang naibulalas niya bago agad bumagsak. Nakahinga ng maluwag si Liu Li sa isang tabi. Nang makita iyon ng mga taong asul-luntian, nagkagulo sila at tumakbo palapit. Ang pinuno. Patay na ang pinuno. Sa totoo lang, hindi naman mali ang sinabi ng halimaw na iyon, sabi ni Liu Li.
Hindi pa man nakakabawi ang lahat, lalo pa silang natakot nang marinig ang kasunod na sinabi. Ang pagiging alipin ng matagal ay nagiging ugali na. Kung ganoon na rin lang ni. Bigla siyang huminto. Ang kanyang boses ay may halong pang-udyok at kaunting pagbabanta. Sa tingin ko, dapat kayong masanay sa bagong paraan ng pamumuhay. Pagkasabi nito, isang mapanlin lang na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Narinig iyon ng mga taong asul-luntian, hindi nila naitago ang pagdududa. Bagong paraan ng pamumuhay? Kung ganoon, kailangan pa ba nating magmina, bulong ng isa sa katabi. Sobra ka naman. Siyempre kailangan, sagot nito. Lahat ng amo ay gusto ng fluorescent ore. Narinig ni Liuli ang sinabi nila at naisip, mukhang kailangang dahan-dahanin. Bumalik sa tanawin ang nayon. Kas di. Isang taong asul-luntian ang nakaupo habang nagbabayo ng gamot, paulit-ulit na sinasabi, huwag mag-alala, huwag mag-alala. Pagkatapos ay kinuha ang binayong gamot at ipinahid sa taong nasa harap niya. Habang naglalagay, sinabi niya, walang dapat ikabahala sa mga lamang loob. Ang mga bali sa buto ay naidugtong na. Magpahinga lang sandali at gagaling din sa panahong ito, huwag kumain ng pagkaing may fluorescent. Si Tesla, na nakatayo sa tabi, ay nagtaka. Hindi na kailangang suriin. Ang galing! Si Hao Gaoming ay hindi rin naitago ang pagkamangha. Oh. Gumagamit ng mga insekto at lumot para gawing gamot na pantapal. Dahil sa kuryosidad ng isang siyentista, kinuha ni Tesla ang fluorescent na bato at pinagmasdan ito. Kaya pala asul-luntian ang dugo dahil sa matagal na paggamit ng pagkaing may ganitong fluorescent na bato. Kailangan kong magdala ng ilan para sa eksperimento. Narinig iyon ng matandang babae, tahimik siya. Vesesti, mahina niyang tinawag, halika. Si Fei Hua, na tumitingin sa sugat ng kasama sa pangkat, ay napalingon. Halika rito, kaway ng matanda sa kanya. Itinuon ng matanda ang tingin kay Liuli na nakatayo sa tuktok ng bangin, inoobserbahan. Ang Diyos na dinala ng apo ko, gaano karaming miyembro ng tribo ang gusto niyang isakripisyo, nag-aalalang tanong niya. Pwede mo bang sabihin sa kanya na unahin ang mga matatanda, Sa totoo lang, sagot niya, ang 6 na Diyos ay hindi nangangailangan ng sakripisyo mula sa mga taga-nayon. Alaynan. Talaga bang hindi pwede? Napabuntong hininga ang matanda, bigo. Matapos pag-isipan sandali ang sagot ni Fei Hua, nagulat siyang nagtanong ulit, sandali ano-ano ang sinabi mo. Hindi kailangan. Bilang bagong amo namin, hindi niya kailangan na magsagawa kami ng ritual ng pag-aalay. Hindi pa rin siya makapaniwala at nagtanong ulit para makumpirma. Ang pagkain ng kapwa-tao ay hindi ko estilo, sagot ni Liuli para kay Fei Hua. Oh! 6 na Diyos, nakakapagsalita pala kayo ng wika namin, masiglang tanong ni Fei Hua, habang ang matanda ay puno pa rin ang pag-aalala. Nagpatuloy siya, bago buksan ang lagusang ito, nabasa ko na ang mga tala ni Guru Do. Pero mga pangunahing usapan lang ang aking natutunan. Banyagang wika pa rin naman ito. Sa mga oras na ito, lalo pang natakot ang matanda. Ano po talaga ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ngumisi siya. Kapayapaan, kooperasyon. Isang ekspresyon ng pagtataka ang lumitaw sa mukha ng matanda, ngunit parang may isang ideya rin na nagising. Bahagyang umiti lang si Liuli. Yumuko ang matanda, iniisip ang maraming bagay mula pa noong unang panahon. Ang mga ninuno namin ay nagsabi nagmula rin kami sa ibabaw ng lupa. Bagamat hindi marami, lahat kami ay mga mandirigmang sinanay ng husto. Nagkaroon din kami ng panahon ng kasaganaan hanggang sa dumating ang mga taong Niebe sa lupaing ito. Mula sa pagiging mandirigma, naging alipin kami. Ang mga taong Niebe ay likas na mahilig sa mga kuweba, kaya pinilit nila ang aming mga ninuno na dalhin sila sa loob nito, at palalim ng palalim hanggang sa makarating kami sa mundong ito. Mayroon kaming isang kataas-taasang hari, at 32 matatandang taong Niebe. At mayroon din kanilang mga anak at apo, lahat sila ay mga maharlikang mataas ang katayuan. Ang lugar na ito ay naging hiwalay na sa mundo sa labas. At kami naging alipin nila mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At iyon din ang humadlang sa pag-unlad ng lugar na ito, mahinahong sabi ni Liuli. Tahimik na nakikinig ang matanda sa sinasabi niya. Mukhang kung hindi aalisin ang mga taong Niebe na ito, hindi kailanman magiging malaya ang lahat. O kaya sumapi kayo sa amin. Sabihin ninyo sa amin kung saan nakatira ang ibang mga maharlikang taong Niebe, pwede ba? Tutulungan ko kayong lipulin sila. Umisi siya ng mapanlin lang, nag-aalok.
Naisip niya, ang puno, kung hindi ituwid, ay hindi titino. Ang mga taong nyebe, kung hindi didisiplinahin, ay hindi mapapanatili. Kataas-taas ang Diyos ng liwanag. Isang bulong ang umalingaw sa gitna ng tila payapang tanawin ng nayon. Ako, sa ngalan ng tribo, ay sumusuko na, mapagkumbabang yumuko ang matandang mangkukulam. Sumasang-ayon akong ibahagi ang lahat ng impormasyong alam ko sa inyo. Lumuhod siya, yumuko, at nagdaop palad paharap. Ang kanyang mga salita ay lalo pang naging magalang. Ang mga taong nyebe na iyon pakiusap, lipulin ninyo sila. Ang kanyang tingin kay Liuli ay naging matalas at determinado. Narinig ni Liuli ang sinabi ng matanda, ngumiti at sumagot, talagang isang alitan na nagmula pa sa mga ninuno. Ginoo, mayroon po akong isang kahilingan, biglang may sumingit. Si Tesla pala iyon kasama si Hao Gaoming na papalapit mula sa malayo. Nagtanong si Tesla, posible po bang makahuli ng ilang taong nyebe ng buhay at dalhin sa ibabaw ng lupa? Gusto po naming magsagawa ng ilang pananaliksik. Walang bahalang sumagot si Liuli, sige lang. Ilang porsyento bang luto ang gusto mo? Wag po, Ginoo, wag na po kayong magbiro. Yung buhay po, na may malalakas na mga braso at binti, nahihirapang paliwanag niya. Nakita ng matanda ang dalawang nagpapalitan ng biruan, natakot siya, iniisip na magsisimula na ang digmaan, pero nakangiti pa rin sila.